Hello po, si Atsuki Chapa. Akit ho kayo. Hello po, hello. Kumusta? Yes, ba't Hello po, ba kayo nakyat? Hello, Tayo Ha? Mail. Hello. Hello po, hello. Yes, kilala mo ako? Up, parang dati, Catholic po kayo, no? Hindi. Hindi, parang nakikita na kita dati, pero di ako sure, di kita maalala. Alright. Hindi ako makita. Hindi ako makita sa screen. Hindi, andito ka sa screen. Hindi ako. Pero wala, di nakapatay camera mo eh. Nakapatay camera ko? Ganun ba yan? Kilala mo ako? Hindi po, pero napapadaan kayo sa live dati. Na ano? Napakit na rin kayo sa ganito dati. Ganun. Nasa kama pa kasi ako eh. Anong atin? Ito po, about po tayo sa purgatory ngayon tsaka sa mga santo. Ano yung purgatory? Purgatory po, ayan po yung state or place, no? Ano po yan eh, kasi ang Catholic Church po, hindi pa po namin siya nafa-finalize yung doctrine ng purgatory kung place po ba siya or state. No, pero most likely state lang po siya, yung ano, yung tinatawag na purgatory, kasi galing po yan sa salitang purgationem, no? Yung salitang purgatory na ibig sabihin is paglilinis po. Yun po yung final purification po ng ano. Tagal-tagal na nun ah. Hindi pa rin napapinalize. Yung opo, kasi ano po kasi spiritual realm po kasi yan eh. So hindi natin yan bilang tao, hindi natin yan alam kung ano talagang itsura nun unless na mapuntahan talaga natin siya mismo. So hindi namin siya ma-finalize. May tanong ako, Benji. Sige bro, Jason. Ano mo ng religion mo, bro? Wala akong sasabihin muna kasi wala akong religion. Sige. Hindi ka atheist ka, bro? Tiwala kasi atheist ka, bro? yan pong dapat paniwalaan. So, hindi, pero tanong ko lang, kailangan ba natin gumawa ng tama para makapunta sa heaven? Kung yung tinutukoy mong dapat gawin na tama is yung utos ni Jesus Christ, syempre dapat mong gawin yung utos ni Jesus Christ. Disagree ka ba dun, bro, na kailangan mo sundin si Jesus Christ? So, pag hindi ko pa gawin yung mga inuutos niya? Pag hindi ko sinunod yan, mapupunta ko sa hell? Yes, bro. Oo, kasi syempre, inutusan, sabi nga ni Jesus Christ, no, kung mahal mo ako, susundin mo ang mga ang mga pinag-uutos ko. So, kung hindi mo sinusunod yung utos ni Jesus Christ, hindi mo siya mahal. Agree ka ba doon, bro? Sabi ni Jesus Christ, if you love me, obey my command. So si Luther nag-join. Si Jesus may mga pinag-utos siya na kailangan nating sundin. Ngayon, kung yung mga inutos niya, syempre tama 'yun. Paggawa ng tama yung inuutos niya. Ngayon, kung sinasabi mong hindi mahalaga yung utos ni Jesus Christ, Kristiyano ka ba? Yung Lucas 19:27, utos ba ni Jesus Christ yan? Yung alam, bro. Basahin mo, bro. Lucas 19:20. Teka, palakihan mo ako. Palakihan mo si Tatay Emil. Hindi pwede palakihan eh, kasi may poster tayo eh. Lucas 19:27, meron ka ba dyan Bible? Ako na lang sa search. Meron. Tignan mo sa Lucas 19:27. Ano lang to sa Bible to ha. Hindi ako nagsulat nito.
Mm. Hindi ako nakikipagdebate ah. Ito yung nakasulat lang sa Bible. Ano nabasa? Ano nakasulat? Yung salita ng Diyos. Lucas 19:27, Tagalog. 1927. 19:27. 27. Ito yung mga But nasa- as Ako na for those magbasa, enemies mga of mine who Pilipinas. did not want me to rule over them, bring them Tagalog here and na lang. slaughter them in my Tagalog presence. po. Mas maganda Tagalog. Eh, English yung Opo. Bible ko eh. Sige, Basahin sino may ko, Tagalog? Tagalog. O sige, sige Sige basahin po. mo. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalihin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Sige. Yan. Utos ba yan ng Utos ba ng ni Jesus Christ yan? Ano yan bro, doon tinatawag yun na ano bang tawag doon sa term na yun? Yung tinatawag na hyperbole kung tawagin na. Yung Ay. halimbawa sa halimbawa kasi Tagalog sa po siya. hindi kahit sa English dito sabi Oh, na ano pong- slaughter ano, them in hindi my siya presence. totoo? Hindi totoong Ang salita sabi yun. Hindi, ano nga siya hyperbole kasi linguistic Anong yun, hyperbole? yung ganyang bagay. Anong Halimbawa, hyper? yung mga yung mga bagay na yung mga salitang Exaggerated speeches po. naka-exaggerated yan. Hyperbole. speeches. Exaggerated, so hindi siya totoo. Yung Hindi hyperbole hindi means na hindi totoo. Exaggerated pronunciation. Sino nagsulat ng Bible na yun? Mali ba yun? Alam mo ba kung sino nagsulat niyan in the first place? Hindi mo Sino? rin alam. Hindi mo rin alam. Si Lucas. Paano Sino mo si nalaman? Lucas? Ay, malay ko ba? Ay, Ay, hindi mo rin Ano alam. nalaman na si Lucas pala So yung nagsulat? nag-interpret lang siya So, ng siya yung hindi niya nakalagay alam. dun eh. Tama Wait, ba? Wait lang, Benji, may tanong ako. Nagbibigay siya ng kahulugan sa hindi niya alam. Kasi pinamamalian niya yung hyperbole eh. Hindi, Tama isang ba? tanong lang, isang sagot. Mali ba yung nakasulat? Actually, o tama? nagsagot naman kami. Hyperbole Wala. yan. Hindi naman sagot yan. Oo. Tinatanong ko kung mali ba yung nakasulat o tama. Anong purpose mo ng pagmali at tama dyan? May tamang answer ka ba dyan? Oo, yan. Ano yung mismo yung sinabi sa Tagalog? O, anong problema dyan? Pumapapatay siya ng ayaw ng mga taong na maghari Ayun na nga, siya. sinagot na nga namin. Hyperbole yan. Okay. O, Yun lang ano naman sinabi. bang problema dyan? Anong hyperbole? Hindi namin maintindihan yung salitang yun eh. Explain nyo kung anong hyperbole na yan. Exaggerated speech nga. In-exaggerate lang. Halimbawa, ganito, ano naman tatay, yung ganito. exaggerate? Halimbawa, ganito. Aabutin ko ang bituin para sa'yo. Ayun. Yan yung mga example ng exaggerated hyperbole. So hindi siya totoo. Anong Na- hindi totoo? Bigyan kita rin ng hyperbole rin. Yun yung- Bigyan kita. Yun yung explanation. Teka, Mac, So bigyan kita ng alam mo, hyperbole. alam mo yung hyperbole. Bibigyan O, kita, sige. Bibigyan kita ng, kasi ganyan na in-explain mo sa So, alam mo Sige, pala yung alam mo hyperbole. Bakit ka hyperbole. nagtatanong Magbibigay kanina? example, ah. Explain ko rin Magbibigay sa'yo, ka wait lang. example, ah. Wait lang, explain ko sa'yo. Sige, sige, sige. Wait lang, Magbibigay din pa-explain ako niyo si Tata magbibigay Amy. din ako ng Oo. example. Sabi ko, Oo. I spent the night counting the stars. Ano ibig sabihin nun? Hyperbole din, di ba? Oo. Pero totoo ba yung binibilang ko yung stars? Siyempre may ibig sabihin yun. Oo. Yun ang ibig sabihin. Ay ngayon, Oo. yung sa verse na binasa ko, malayo sa hyperbole. Yan. Bakit malayo? Bakit Kasi- siya malayo? Malayo kasi literal siya eh. So ibig sabihin, opinion mo na yung nangyayari ngayon. So Ah, gusto eh, mo sino yung nakakaintindi? opinion Teka mo, muna. yung Ibig opinion mo sabihin, yung mali- gusto mo mali. maging tama. So mali yun, mali. Actually, mali yung opinion ko. nag-a-advise naman ka. Advice lang naman Tinatanong yung ko kaya na kung gawin mali namin. ba? Mali ba yun? Yun na nakasulat sa Tagalog eh. Kasi malayo sa sinasabi ko kanya, sabi ko ba, I spend the night counting the stars. Wala naman talaga makapag-count ng stars eh. Yun ang hyperbole. Hindi totoong Ay. mangyayari. Ayun Hindi na nga, talaga- hindi talaga- nakita ko na nga yung point of view mo. Kanina So, sabi mo hindi mo alam, ngayon basahin alam mo nga na. ulit, Nagsisinungaling ka na ngayon sa amin. Elisha, Emil. pakibasa nga ulit sa Tagalog. Tignan natin kung kapatong mangyari sa literal yan. Emil, Teka nagsisinungaling muna, ka na, wait lang, Emil. pakibasa Iyan ulit. mo nga, Emil, pakibasa mo nga Emil, yun. ano problema? Elisha times, Emil, since, Emil, sino pakibasa nagbasa mo nun? nga yung Expand mo nga. Expand mo Emil, mo. pakibasa. Emil, pakibasa mo naman yung
Matthew 5:30. Mamaya muna. Kung Mamaya literal muna, ba mamaya yan. muna. Dito muna tayo sa Yung verse na ano, to. Matthew 5:30, yung Matthew 5:30. Teka, malaman. Pakibasa Dito kung muna tayo literal sa ba verse. yan. Huwag tayo tumalon. Huwag tayo tumalon. Hindi tayo tatalon kasi papakitaan kita ng, Hindi, ano, ng isa pang hindi. Dito example. muna sa verse na to. Kaya nga, Okay, ito basta nga ulit. yun. Okay. Ito Ito yung Elijah, problema namin eh. May dyan. magaling na eh. Elijah Prince, Ang pakibasa. sagot Ano ba namin ba yung dyan, ano bro. ba ba yung magagawa Ito, natin diyan? Eh, may sagot na pala sa sarili niyang verse. Ang sagot ko nga dyan, it's an hyperbole. Bakit ko sinabing hyperbole siya? Kasi makikita natin sa may 5:30, nasa dito sa may Basahin ko, 5:30, 5:30. nakalagay dito, no? Nakalagay po dito sa may Matthew 5:30, no? It is Basahin better ko. for you to lose one of your members than for No, or sandali lang. Sabi dito na kung magkakaroon man ng kasalanan ng iyong kamay, mas mabuti nang putulin mo yung kamay mo. Sige, pakibasa ulit. Okay, Literal basta ba yun, ulit. bro? Literal ba yun, bro? Friends. Elise, ano? Elisha Prince, pakibasa ulit. Basahin Pakibasa ko ulit. Oo. yung 5:30, Lucas 19:27 ulit. Lucas 19:27. Mm. Subalik itong aking mga kaaway na ayaw. Ano O to? yan. Hindi ko nakita, wait. Sino na si Elise Prince? Sige, ikaw na lang, English. Teka, Kasi nawala. hindi natin siya kakilala. Kasi hindi natin siya kakilala. Lucas Mm-mm. 19. Lucas 27. 19. 27. Uncle Fred, saan sila, ano? Sila Uncle Nash. Nangalan na, nawala na yung live eh. Nang bagsak eh. Ano kasi may problema daw sa camera ko. Ewan ko kung anong nangyari kanina. Basahin ko. Pero sige, kasama mo si basahin mo. Uncle Nash. Tungkol naman sa mga kaaway. Babasahin ko ha. Narinig ba? Rinig. Tungkol Okay, naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Oh, hindi ba pwedeng mangyari sa realidad yan? Pwede Parang naman, hindi di ba? pwedeng mangyari sa realidad, bro. Kasi yung Na yung Binibigyan niya ng sarili niyang opinion yung ano, sinabi ko talata. kasi I spend the night counting the stars. Yung salitang yun, hindi talaga magagawa sa realidad eh. So, saan Anong yun nangyari hindi? sa Bible, bro? Sino may Wait lang, sabing wait lang, hindi? Wait lang. Hindi ba Kasi kung nangyari yun? utos yan, wait lang. Naku po, ha? patay Wait ka lang, dyan. Brother Emil, oh. Hindi Paano yun, ako, hindi brother nabibilang Emil, ang bitawin eh. Naku po, Ito, patay ka Brother dyan. Emil. Wait lang, Nasa pa- primitive patanong- civilization ka pa, tatang. Brother Yung Makim, buong- Brother Makim. Tanongin Mga ko lang si adobe Brother naman Emil. to. Tanong ko lang si Brother Anong Emil. ad hominem dun? Okay. Wait lang guys. May clarification lang ako. Kasi itong sinasabi mo, sabi mo literal to na dalhin sila sa harap ni Jesus Christ tapos patayin. No, so yung mga apostol inutusan ni Jesus Christ na patayin yung mga taong ayaw maghari sa niya. Ayaw siyang maghari sa kanila. So, Oo. saang part ng Bible tinupad ng mga apostol to, bro? So, ang part ng Bible, hindi ko alam. So hindi siya natupad, hindi siya nangyari. Hindi natupad. Hindi ko rin alam kung natupad o hindi natupad. Kasi ang sabi dadalhin sa Papalusot harapan niya, na lang. kung sa panahon natin ngayon, na kung susundin natin to, saan natin dadalhin? Para patayin sila. Sa wala panahon sa langit natin, na si Jesus natupad Christ. ata yan sa Middle East. Hindi, nasa May langit tanong na ako, si Benj. Jesus Christ eh. So dadalhin natin sila sa langit ng Sa kasama Middle tayo, East, tapos natupad doon natin yan. sila papatayin sa Sa panahong langit. sa panahong ito, natupad yan. Nasa Middle Ang East weird. nangyayari yan. Hindi bro, ang sabi dadalhin nga kay Jesus Christ eh. Ay, Dadalhin sa harapan niya. Sabi mo kasi Oo, literal. kung sa Bible, So, kung nasa langit, in time kung sa nasa Bible, langit na hindi nga ko si alam Jesus kung Christ, natupad o makinig ka hindi. muna bro, makinig ka muna. Kung nasa langit na si Jesus Christ ngayon, dadalhin natin yung mga tao na tinutukoy niya sa harapan niya. So, ibig sabihin, aakyat tayo kasama nung tinutukoy niya sa langit, tapos doon natin sila papatayin sa langit, bro. Ang sabi ko, Di sabi mo literal to, bro. nangyayari Literal to, hindi siya hyperbole. sabi ko, nangyayari ang ganyan sa Middle East. So, sino yung umakyat sa langit, bro, para patayin mo ngayon? Sino Pero umakyat hindi sa langit? Jesus Christ yun okay? Di, kala ko ba si Oo, Jesus Christ to? Opinion na lang kasi yung nangyayari. Kung tinatanong mo sa Bible, kung nangyari ba talaga sa Bible, in time sa Bible, sabi ko, hindi ko Hindi alam siya kung nangyari sa nangyari yan Bible. o hindi nangyari. So, What I haka-haka know, mo lang yung ano. what I haka-haka mo know, lang yung ang may ano. nangyari sa Bible, pinatay yung mga tao sa Mora Roma. What I know. So, alam ba yun? alam niya lang. Siya lang yung Oo. nakakaalam. Hindi, totoo yun yung, ano Kasi ba yung sabi totoo mo, Gomorrah? kasi dito, dadalhin sa Hindi totoo yung Gomorrah tsaka sa Sodoma, yung pinatay yung mga tao ron. Layo mo na. Huwag ka tatalon.
Hindi ako tumatalon. Totoo may Ay. nagkaroon ng patayan sa Bible. Ba't pumunta ka sa Sodom at Gomorrah eh? Ina-argue mo dito Totoo, yung... doon, Napapanood pinatay yung sila. mga tao doon eh. Ang layo nga. Bakit Isang nga tanong, ang isang layo? sagot. Okay. Oo. Ina-argue mo sa amin yan, Okay. yung harap Tapos ni na tayo Cristo. dyan. Tapos na tayo dyan. Dito na tayo Tapos sa na, isang doon naman verse. tayo sa may Akin. Matthew 5:30. Sa may Ano ba naman yan? Matthew 5:30. Tapos na eh, Tapos na pala tayo dito Ako eh. magbibigay ng Sumubon na, verse. sumubon na. Pwede na tumalon. Pwede na tumalon. Okay. Ako may Oy, ako lang Jay. magbibigay ng verse. Next Can you question na define tayo. ad hominem muna? Sinabihan mo Ito kung ad muna. hominem. Pag naman na yung mga ad hominem na yan. Huwag na muna yan. Ito na Hindi lang. naman yan, ma. Yung nakasulat sa yung nakasulat, wait lang. Yung nakasulat sa Isaiah 45:7. Sino ba ang tanong ko, sino lumili ka ng kasamaan? Isaiah 40. Ang Diyos. Ang Diyos ang lumili ka ng kasamaan. Oo. Tama pala. Kasi tignan mo, kasamaan, nakalagay Wala, dyan. kayo rin nag-uusap dalawang magkakampi. Sige. Sariling kahulugan, Sige, sariling interpretation. basahin nyo sa si ano na lang pagbasahin natin. Elisha Teens, kaya mo basahin yung Isaiah 45:7 sa Tagalog? King James Version. Kapag ba hindi King James Version, magbabago ba yung meaning? Wala akong Pwede rin King James Tagalog. version. Magandang balita Oh, lang. nag-iiba eh. Kapag- Nag-iiba yung meaning sa pag hindi King James Version ng Tagalog. Wala ako nun. Paano kapag duway rhymes? Bawal duway rhymes. So, kailangan Tagalog. Tagalog. Pwede rin Tagalog. English. Pwede rin English basta King James Version. So pag hindi King James Version, iba yung Pag hindi maunawaan, hindi tatanggapin, tama. Hindi, baka iba ka sa muna. Elisha Teens, King James Version. Kasi ikaw yung nagsasuggest sa amin eh. Wala naman kaming sinasuggest na version eh. Mm-mm. Tama ba? Tama ba yung yung Hindi, premise? isang tanong, isang sagot. Mali ba yung King James Version na Bible? Ikaw yung nagsabing mali. Tinatanong ko nga sa inyo Wala kung naman mali o kami tama. sinabing mali. Tinatanong ko sa iyo kung tama o Hindi mali. nga, pero ang tanong ko lang sa'yo, bakit kailangan specific King James Version? Kung pwede naman. Yun ang paborito kong Bible eh. Hindi kasi Oh, ang ngayon, meron kasi tama ba dito, o mali? ang meron kasi ako ditong hawak is NRSV. So bawal ba to? Bawal ko bang basahin dito sa And NRSV? ayoko yun, di ko trip yan eh. Gusto ko King James Version. bakit Sa mo akin kasi tinanong na actual book eh. mali Actual libro ba? kasi sa akin. Wala ko actual sinabing book, mali, paper. sabi ko hindi ko trip. Paper na libro siya eh. Libro talaga to sa akin eh. Bakit para sa iyo Ano, Bakit para sa iyo ayaw na ayaw mo yung English? Gusto ko English din, yung King James Version. Ay, sabi mo bakit parang mali ba? Mas maganda kasi Tagalog, sapul na sapul sa katawan natin. Sapul sa pag-iisip natin. Kasi yun ang kultura ko, Tagalog eh. Okay, sige. So, So, ayun. ibang page Oh, yun. nakalagay Kasi doon, kasi sino kapag lumili kasi ka ng yung kasamaan? Bible. Ang kapal ng Bible. sino lumili ka ng Apocryphal kasamaan? kasi ito eh. Sagot, sino lumili ka ng kasamaan? Direct or or by Siyempre, gumawa, lumikha. Kasi kung kunyari halimbawa ang nilikha ni God is si Lucifer, pero si Lucifer naging Satan, so indirectly create ni God si Lucifer, pero si Satan Wala akong nagkaroon nabasang- siya ng Wala, so ako na. Pakibasa nga ulit. Basahin natin muna. Bago tayo magbigay. Pakibasa yung Isaiah 45:7. King James Version, Tagalog. Hindi ko makita yung Isaiah ko dito sa Joshua, Isaiah. Tagalog Ay, Tagalog na palang King James version yan. Oo, meron. Tinigyan ko sa Google. King James Tagalog. Oo. King James Isaiah. Version, Tagalog. 567. Kaya naman Tagalog eh. Isaiah 45:7. Oh, meron na Tagalog na version. Isaiah 45:7. Tagalog, King James Version. Wala. Ang sabi lang dito, I form light and create darkness. Hindi naman kasamaan nakalagay dito.
Uli, I make basahin mo will kung and ganda create bawas. woe. I, the Lord, do all these Teka, things. basahin mo ulit, pakibasa ulit. I form light and create darkness. I make will and create woe. I, the Lord, do all Iba these yung Bible mo, things. hindi siya King James Version. Oh, di Ala, ba? So, kapag siya, King James Version lang pala siya umaalis. gagana Hindi yung siya King argument James niya. Version. Sa King Ala. James Version lang gagana Hindi siya yung, King ano niya, James yung Version. argument niya. Sino may King James Hmm. Version? Doon lang siya sa Ito. King James Version gagana yung argument niya. Sino may basa dyan? Tagalog or English? King James Bro, Version hindi lang. ka makapagpakita Ala. ng reference mo. Oo nga, siya yung Ito, nag-aani. nasa taas nga. Ayaw naman niya ako palakihan eh. Hindi kasi may ano tayo, may poster tayo, Uncle Fred, may O poster. tagalin mo muna yung poster mo. Ako muna Kaya- palakihan. Basahin mo na lang. Basahin mo na Hindi lang. ko mabasa, Basahin. maliit eh. Ayaw niya palakihan eh. Basahin. Ako po magbasa, sir. Ako po magbasa. I from the light and create darkness. I make the peace and create evil. O, kita I, mo. the Lord, do Evil. all these things. O, yan ba yung evil? Di ba kasamaan? O, I the Lord do all those things. O, si Diyos ang gumawa ng evil. Kaya nga. Lord ang Pero sa gumawa ng MBB Doon sa po, ano iba mo, naman doon yung sa ibig translation. sabihin. Try natin sa MBB. Tingnan natin sa ano, Sa MBB kasi iba. Sa Oh, interlinear so kaya, magkakaiba sa pala yung interlinear. Bible, lalabas niya magkakaiba yung makasulat ng Hindi, may Bible. interlinear ako dito, bro. Malayo Ang daming na. version. Tingnan natin sa interlinear. Isaiah interlinear sa original Hebrew. 45, ano? 45:7. Tingnan Hindi natin na sa tama, Hebrew. magkakaiba yung ng Bible. Hindi, kung Nakasulat. sa may Iisang verse, 45:7. pero Ang daming iba mga yung version. 45:7. Oo, pwede siya magbago sa ano. Depende kasi Ah, sa ang sabi lang dito, translation. bro. ng ano. Hindi, ang sabi lang Di dito ba? talaga, bro, darkness eh. Hindi naman sinabing evil eh. Ulitin mo May nga, nagbawas. basahin mo nga kung darkness Nakalagay lang ang dito. binasa. Hindi, ang nakalagay dito sa ano sa... Ay, sige, mabasa mo na. Huwag ka matakot. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I Yahweh. O, kita mo, ang layo na ng do all evil these sa calamity. things. Ito nga, ra ang nakalagay dito, ra sa Hebrew. Nasa Hebrew tayo. Ang hindi layo tayo na ng Tagalog or English. calamity sa evil. Pinapalitan. Ay, Oo, pinalitan pinalitan. pala ng evil. So yung Oo, calamity na dapat supposedly yun yung tamang translation, pinalitan ng So, evil. mali Sino yung King nagpalit James niyan? Version. Ha, So, sino mali yung nagpalit King James niyan? Version. Pero Hindi sabi mali. nyo, tama yung King James Version eh. Kanina sabi nyo, tama. Ay, depende yan. Kasi hindi naman Okay, ako yung isang tanong. nag-translate. Ano ba Sagot. talaga? Wait lang. Sabi nyo Ano, tama. ano yung commentary dyan? Ang tanong ko ganito, yung nakasulat ba sa King James Version ng Bible, tama ba siya o mali? Paano tama? siya, bro. Paano Yes or no? Yes, tama. No, mali. Categorical, Tama naman yun. yes or no. Tama yun, tama. Categorical siya. Tama kasi. Oo, tama yan. Tama. Oo. Hindi Kasi- tama yun. Pero, Bro, kapag- depende yan kung Kaya, paano kasi niya may reason. i-describe. Yung isang ano, I-describe mo yung calamity. Ano Kasi yung calamity naman pala yung nakalagay. I-describe yung calamity. Ano yung calamity? Oh, describe. Oh, describe Describe calamity. Katulad sa Oh, ano, describe mo. katulad Describe sa- mo yung calamity. ano. Oh, bakit ako magdi-describe? Kayo Ikaw yung nag-propose. Ikaw yung nagpo-propose Sariling dito. sariling tanong, sariling sagot. Paki-describe. Ano ba Oo yan? nga. Describe Paki-describe niya. yung calamity. Oh, describe mo. Kami nga ang tumatanong, kami pang Ano yun, sasagot. bro? Lahat, calamity, hindi bro, kasi ganito yan. Yung calamity kasi, means yan yung ano, possibility na lahat ng mga dilubyo sa buhay mo, pwedeng mangyari yun sa'yo pag wala. Dilubyo. Wala ang Ano yung sa'yo. dilubyo? Tulad, ibigyan mo sample ng mga dilubyo. Yung katulad Parang kasi yan sa- yung sa kamalasan ng tao, bro, ganun. Sa may Genesis. Ano yung alam niyo kamalasan ng paglabas- tao? Ibig sabihin, ano paglabas yung ni dilubyo na yung kamalasan ng tao? Ano? Bigyan mo wait lang, sample. Uncle Emila. Wait lang, Uncle Emila, ganito. Yung katulad dun sa ano, sinabi sa Genesis nung paglabas nila Adam and Eve sa ano, sa Garden of Eden, no, yung parang magkakaroon na ang tinik ng mga tinik, no, mahihirapan ka, no, yung babae is mabubuntis, manganganak, ganun yung ano. Buntis. Yung Dilubyo tungkol pala sa- pag nanganak yung babae. Dilubyo Hindi na ganun agad. nga, magkakaroon na siya ng paghihirap. Tinatanong ko lang kung kasi pag nanganganak yung babae, dilubyo na. Ganito kasi, no? Sabi mo, Mahirap pag kasi nanganak yung yung babae, manganak, dilubyo. masakit yung manganak. Oo, So, ulit magkakaroon ulit. Oh, bro, Tanong, pwedeng ganun, bro. Oh, ng pwede. sense of Ah, pain. sige, oo. Daw, wag mo lang ituloy. Totoo naman pala pag nanganak pala yung babae, dilubyo na agad. Calamity na agad Ito nga. yun. Ano yung description Bro, at grounds mo ng depende dilubyo, kasi yung Emil? Depende kasi bro. Emil. Address, meron ka pang ano? Definition ng calamity? Sige nga. Okay, define namin yung calamity. Ano kasi bro, ang definition kasi bro niya ng
calamity. Ang definition kasi bro ng calamity, nakadepende naman sa yan. Ano Yung, yun? Hindi ka Ano? grateful sa lindol, buhay mo, yung lahat ng lindol, bagay sa'yo, calamity ba siya o hindi? masakit. So, natural calamity yung gusto mong itukoy sa amin, pero Tinatanong general ko yung siya, question yung mo. lindol calamity siya o hindi? Natural Oo. calamity pala yung tinutukoy Oo, mo, wala- pero calamity pa rin. Pati general pa rin yung unang calamity. premise mo kanina. Tama ba, Emil? Puro naman to. Ngayon, tinatanong ko pumunta lang ka kung ng natural calamity. Oh, mali ba yung yung calamity doon sa Tama ba? sa Pumunta ka 45? ngayon sa Hindi ba yun- natural hindi ba yun ang calamity. tinutukoy? Hindi ba yung tinutukoy natural calamity? Ay, sa'yo na yun. Kasi ikaw yung nag-drag ng Tinatanong ko natural lang kung calamity. Hindi Ano bro, yung hindi. tinutukoy? Ikaw yung Calamity ron. nag-drag ng natural calamity. Hindi namin Ikaw yung nagsabi, ikaw sa'yo ko Ikaw yung na nagsabi. narinig. Ikaw yung nag-premise ng natural calamity. Hindi namin alam kung anong calamity. Ngayon, ikaw Sandali, mismo, tumahimik ka muna. ikaw mismo nagsabi sa amin na lindol. Natural calamity pala yung gusto mong itukoy sa amin. Tumahimik ka muna. Drinag mo kami doon. Makinig ka. Yan, tanong. Okay. Oh, Andres, sige, ano yung- magpalusot ka. Ano yung Sige, ibig palusot sabihin ng mo. Ano calamity palusot doon mo? sa Isaiah 45:7? Define mo nga yung calamity ron. Hmm. Andres, paki-define yung calamity sa O Andres, Isaiah 45:7. pakidefine. Ay sorry. Sorry, kala ko. Kasi yung sinasabi kasi dito bro, ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Ibig sabihin ng bro kasi, wari, naalala mo ba yung nangyari dun sa... ano bro, nilusob sila ng... Hindi yan King James. Hindi daw King James yan bro eh. So i-reject nila yan. Kasi yung binasa mo is ano eh, ang tawag doon? Ulitin mo nga yung binasa mo. Kaginhawaan at ano? MBB po. MBB. Kaginhawaan at ano daw yan? Nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan nakalagay. O di ba kapahamakan? So hindi siya evil. So, Nagpapahintulot. hindi siya evil or, Oo, depende kasi. kasamaan. Nagpapahintulot po. Yes. So hindi siya yung may gawa, nagpapahintulot Sa buhay po. lang siya. Tama ba? Sapul na sapul Kasi talaga kapag pag wala- Tagalog, no? Tama nga, Emil. Tama ba? Kasi tama po yun. Kasi pasok yun. Hindi ba, alam mo Sabi na, kasi na- almusal na lang ako. Pinapasok nila So ngayon, balikan Kasi natin yung si ano, Emil. translation. Ito, tumakbo. Bumaba Bakit na. kasi nagpunta siya ng natural disaster? Natural calamity? Oo, dinadrag niya tayo kanina, gine-generalize. Tapos, Oo, kasi eventually, hindi po pwedeng umamin ganun. din siya ng lindol. Hala, natural calamity na yun. Oh, di ba? Oo, iba, Gusto niya tayo yung nakadepende po kasi magbigay sa kanya ng definition ng calamity. 'Di ba? Idadrag pala niya tayo dun sa natural calamity na gusto niya. Siya yung Ang nagbigay ng weird. premise, siya yung nagbigay ng situation. Ay nako. Eventually, Hindi kasi tumakbo. pwedeng Oh, ganun eh. Kailangan pag magbabasa kayo ng Bible para kung gusto niyo talaga maklarify, kailangan hanapin niyo iba't ibang translation para Ililink kung ano kasi yung- nila doon na kahit hindi yung na sa evil, ano, kahit- ibig sabihin, wait yung lang, God nag-create ng evil. Kung Mm. oo lang tayo ng oo, ibig sabihin, God, evil din. kahit hindi na Hindi siya kahit hindi evil na eh. kahit hindi na Kasi iba't once ibang na mawala na translation, sa'yo yung Diyos, pumunta ka wala lang na, sa ano. ka na. Yun yung yun yung Naririnig ba ako, direction guys? nila kanina eh. Naririnig Sige, ba ako, Uncle. Uncle? Mm. No, kahit hindi ka na pumunta Oo, sa naintindihan kahit kita, hindi bro. ka na pumunta Totoo yun. sa kahit hindi ka na pumunta sa mga iba't ibang English, Tagalog, punta ka sa Hebrew doon sa may interlinear, sa may Bible Hub. Ang nakalagay kasi talaga doon na ra. Pwede rin yun. No, nakalagay doon na ra. No, na yung salitang ra na yun, Na is meaning. pwede siyang ma-translate into yung tinatawag na physical evil or yung mga bagay na masasamang nangyayari, pero hindi siya yung evil na moral Oo. evil na katulad ni Satanas or ni Lucifer. Hindi siya ganoon. Ito yung tinatawag na calamity, yung ra. Tinutukoy doon yung mga bagay na pinahintulutan ng Diyos na mangyari para doon siya Yun nga kukuha ng mga bagay na mas higit pa doon na mas mabuti. Ay yung tinatawag na aral natin na Felix culpa, no, or the happy fall or yung bagay na may masamang nangyari, pero dahil sa may masamang nangyari na yun, nagdulot yun ng bagay na mas mabuti. Ganun yung tinatawag nating Felix culpa. Ayun yung mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos, yung Felix culpa na mangyari kasi hindi naman siya makakaapekto dun sa may pinakaplano ng Diyos na para sa kaligtasan ng buong daigdig. No, kunyari, merong nasagasahang aso. Syempre, masama yun, di ba? Nakakalungkot. Merong asong nasagasaan. No? Tapos yung nakasagasa pala na yun is holdupper. So, dahil nabunggo ng holdupper yung aso, nasemplang siya.
no? At yung nung nasemplang siya, nahuli siya ng mga ng mga pulis, yung holdupper, no? O di yun, nung nabangga yung aso, nagdulot siya ng bagay na mas mabuti na nagkaroon ng justice yung nanakawan. 'Di ba? O yung if for example, kung yung holdupper na yun or snatcher na yun is napatay niya or nasaktan niya yung biktima niya, edi nagkaroon ng justice yung biktima niya dahil lang dun sa may isang pangit na bagay na nangyari na nasagasaan yung aso. 'Di ba? Ganun yung tinatawag nating felix culpa. Yan yung mga bagay na inaalaw ng Diyos na mangyari para sa may bagay na mas mabuti. So hindi siya yung Saka gumawa ang ng mahirap dyan, inaalaw niya Uncle. mangyari. Ang mahirap Ang dyan, ibig, Uncle, hindi natin general na talagang kilala ang o alam natin yung talagang ginagawa ng Diyos. Kasi nasa yun eh. so, Basahin natin sa sabihin ng Genesis mga kuya, 50:20. Tinatali nila kanina based sa description nila sa Genesis definition. 50. Kanina umiiwas sila nung hyperbole. Kasi nga, napansin nyo kanina, nagsinungaling siya. Sabi niya, hindi niya alam. Mm. Tapos eventually Oh, alam sabi. niya. Ngayon, Ang sabi dito, lumipat siya Uncle, ng sa tabi. Genesis 50:20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, no? At dahil dooy naligtas ang marami ngayon, o di ba? Ayun sabi dito, no? Merong Pinahintulutan mga bagay pala. merong mga bagay na pinapahintulot ng Diyos kahit masama pa 'yan, no? Basta sa So, may ibig bagay sabihin, hindi siya yung mover. mas Kasi siya lang yung hindi siya yung lumikha or gumawa mismo. Ayun kasi yung sinasabi na parang lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, meron siyang direction eh. Kung saan ka dadalhin ng Diyos. Kasi sabi nga dun, parang may pinanganak ka pa lang, alam na ng Diyos yung plano niya sa buhay mo eh. Meron pa siyang Talagang kasama dadaan na ka talaga. no? Meron pa siyang kasamang taga-suporta niya eh. Silang dalawa pa nag-uusap. Sabi pa niya kanina, parang ad hominem na daw, ad hominem. O saan partido ng ad hominem? Yung ba yung yung primitive civilization? Kasi sabi niya siya yung nagsabi na hindi raw makakount yung star. Well, personal account yung ba? technology natin ngayon nag-a-advance. Hindi natin alam eventually kung ma-count natin yan. Kasi meron tayong system of counting. 'Di ba? Hindi posible yan. Tsaka meron na tayong AI ngayon na pwedeng Kaya magbilang nga. para sa atin. Oo. Kahit pa hindi pa natin masakto ngayon yung bilang, eventually, kasi nag-i-increase yung knowledge ng tao, maaabot at maaabot yun. Ano ang hominem na nangyari doon? Ano yung ad hominem doon? Nasaktan siya? Oh, yun yung tinatanong ko sa kanya. Oh, yung pagtawag ko sa kanya ng tatang, hominem ba yun? Hindi ba siya matanda? Ay, tatay nga tawag ko dun sa kanina eh. Tatay yung una kong Tsaka yung tatang, hindi yun ad hominem Sa ibang lingwahe, normal yun. Para sa isang matandang tao. Sa iba, sa Bisaya, ganun. Akala niya siguro hindi ko alam yung ad hominem. Baliw, no? Di ba? Ang weird ng mga ganun eh. What's up, Ate Kate? Sabay pa sila tumakbo. Hindi Tinatakbo kasi ni parang Uncle, sila eh. Magkasama yata sila eh. Ang weird nila eh, no? Bahala sila sa gusto nilang mangyari sa buhay nila. Sila yung nag-identify. Hindi nila hindi nila makontar yung sinasabi ko eh. Kung sinasabi mo na literal yan, nadalin kay Jesus, no, at patayin yung mga tao. So ngayon pala sinasabi mo, kapag meron tayong nahanap na isang taong ayaw maghari sa kanya si Jesus, umakyat tayo ng langit, dalin sila sa langit, tapos doon sila patayin sa langit kasi nasa langit Sa si harapan. Jesus Christ. Sa diba? Diba? Hindi daw hyperbole kasi pwedeng mangyari. Hindi ka rin kasi pwede mag-rely sa isang verse lang. Kailangan basahin mo yung ang weird Kaya sabi ko sa kanya, para mapatunayang hyperbole yan, punta tayo dun sa may sa may Matthew 5 5:30. Kasi doon may sinabi rin doon na kung magkaroon man ng kasalanan yung kanang kamay mo, no, mas mabuti nang putulin mo yan kaysa magkaroon pa ng kasalanan yung buong katawan mo. Di ba? So, ibig sabihin ba pero may sinabi pa siyang kamay mo? verse doon. Anong verse yung sinabihan niya na parang naglalag ka, bro. Ano verse?
Lucas, Kasi yun eh. Bro, yung ano, yung Lucas anong verse po yung sinasabi niya na parang ano? 7:29, Acts. 7:19. Ay, Lucas 7:19. 7:19. Ang weird, no? Saka magtataka ka sa tanong nila. Mali ba yun? Bakit mali para sa'yo kaagad? Alam mo, Diba? dati, Siya yung nagtatanong. ang tagal ko nag-gets ng ano na yan. Yung sabi dyan na, kung ang inyong kamay ay sanhi ng pagkakasala, mabuti pang putulin mo at itapon sa apoy. Diba? Kung ang iyong mata, dati iniisip ko, ano kaya ibig sabihin yan? Parang ano naman niya? Napakalupit, diba? Bitawan kasi yun. Ibig sabihin, confess. Iko-confess mo yun talaga. Parang, kasi yung mga kasi pag kinonfess mo yun, parang ibinibigay mo yung kasalanan mo na yun kay Jesus Christ mismo. No, kasi yung confession parang pagpapasa yan ng burden kay Jesus Christ. No? Kaya ang sabi, no, all you who are heavy laden and who labors, come to me and I will give you rest. Diba? Pag ano kasi, mga uncle, pag sinabi kasing evil, ang pagkaunawa kagad kasalanan. Kaya pag sinabi God made evil, sabi, ang Diyos ang gumagawa ng kasalanan, mali yun. Kaya nga. So, Kasi, hindi nga siya hindi dalawang nga siya kasi, mali Uncle, in a eh. sense. Oo, tama Tama yun. yun. Pag sinabing evil, pagsubok yan, hindi yan kasalanan. Iba lang yung natutunan kasi natin na pag evil ano na yun, kasalanan. Katanas yung definition Pag nila sa evil, evil.